Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman ang inyong kabanong. At ito ang aming kwento. Minsan, sapat na ang isang trabahong tahimik para maging dahilan ng galit at hinala ng buong baryo. Sa isang liblib na lugar kung saan mas mabilis kumalat ang tsismis kesa liwanag. Kami ang laging itinuturo. Kami ang bantay ng babuyan. Kami ang unang sinisisi kapag may nawawala, kapag may kakaiba, kapag may takot. Hindi namin alam na ang mismong pinagtatrabahuan namin ang may lihim na anyo sa dilim. Hindi rin namin inakala ng mga matang puno ng paghusga ang siya ring haharap sa katotohanang mas mabangis kaysa sa anumang haka-haka. Doon ko natutunan na hindi lahat ng halimaw ay agad nagpapakita ng ngipin at hindi lahat ng taong humuhusga ay mananatiling kalaban. May mga gabi na ang takot ay hindi galing sa kung ano ang nakikita, kundi kung sino ang pinagkakatiwalaan mo. Ako si Karen. Hayaan niyong ikwento ko kung paano ang pagiging tagabantay ng baboyan sa isang liblib na baryo ang nagbukas ng pinto sa bangungot na hindi namin kailanman makakalimutan. Hoy, Karen! Jose! Lumabas kayo dyan! Walang hiya kayo! Hoy! Labas! Sandali lang naman, Mang Raul. Ang aga-agang ingay-ingay niyo dyan. Ano bang problema? Lumabas na lang kayo at harapin nyo kami! Ano kayong problema nitong taong to? At bakit ganitong oras nang bubulabog? Oh, anong problema? Aray! Ano ba? Bakit kayo nambabato? Teka lang naman, bakit niyo binabatong ate ko ha? Umamin na kayo sa amin! Ano nga aminin ha, Mang Raul? Ano bang nagawa namin? Sa pagkakaalam ko, wala naman ah. Maang-maanga ka pa, Karen. Kagabi, sa bahay nila Aling Maricar, may aswang sa bubong nila. Aswang? Ano naman ang kinalaman namin dyan? Buntis ang anak ni Aling Maricar. Pinupunti rin ng aswang na yun ang bata sa tiyan niya. At bakit parang kami ang sinisisi mo? Dahil nakita namin ang aswang. Binato namin. At alam mo bang tumakbo yun na parang hayop? Oy, ano kung tumakbo na parang hayop? Wala naman kaming alam dyan ah. Huwag mo kaming gawing tanga. Nakita naming nagbagong anyo niya. Nagbago? Paano? Naging baboy. Sa harap mismo ng mga mata namin. Baboy? Kaya ba kayo sumugod dito dahil nakita niyong naging baboy yung aswang na hinahabol niyo? Sinundan namin yung baboy. At alam mo kung saan pumunta? Dito mismo sa babuyan. Hindi ibig sabihin na sa amin na agad ang sisi. Baka isa sa inyo ang aswang. O baka isa sa mga baboy na yan ang nagtatago yung aswang. Uy, mag-ingat ka sa sinasabi niyo ah. Hindi mo pwedeng paratangan ng tao nang walang ebidensya. Ebidensya? Hindi pa ba sapat na dito sa inyo pumunta yung aswang na yon? Ha? Unang-una, Mang Raul, hindi sa amin ang babuyan na to. Baka nakakalimutan mong nagtatrabaho lang kami dito. Saka, bakit ba sa amin mo sinisisi? Kung ang taming pruweba nyo lang nakita nyo tumakbo papunta dito yung baboy na sinasabi nyo. Tama si Jose. Nandito kami kasi nag-aalaga kami ng baboy. Wala na kaming panahon pa para makipagtalo sa inyo. Bakit kung makapagsalita ka, Karen, parang natatakot ka, ha? May pinaglalabang ka ba? Ha? Dahil pinagbibintangan nyo kami, Mang Raul Hindi ka na nahiya. Pumunta kayo dito para ganituin kami. Kung wala pa na kayong tinatago, di tingnan natin isa-isa yung mga baboy nyo. Yan ang wag na wag nyong gagawin, Mang Raul. Magkakaalaman talaga tayo. Oh, tingnan mo. Mukhang may tinatago talaga kayo magkapatid Pasensya na kung magmumukha akong walang galang pero hindi ko maintindihan kung talagang nahihirapan kang umintindi o sadyang tanga ka lang talaga Kapag ba may nangyari sa mga baboy na yan, kayo ba magbabayad sa amo namin? Aba, hindi ata maganda tabas ang dila mo, ha? Mali naman talaga na nagbibintang kayo ng kung ano-ano sa amin ng kapatid ko Samantalang kami rito, nagtatrabaho lang na maayos. Sa ngayon, wala pa kaming matibay na ebidensya. Pero babantayan namin kayo. Halika na! Wala na tayong mapapala sa mga to. Tama yan, umalis na kayo. Kayong perwisyo dito Jose, ang bibig mo Umalis na sila kaya tama na. Tumahimik ka na. Nakakainis naman kasi ate Wala naman kasi silang matibay na ebidensya na magpapatunay na tayo talagang tinutukoy nila para sumugod pa rin dito sila sa atin. Yung si Mang Raul talaga namumuro na yan
Siguro kasi tama naman sila na dito tumakbo yung aswang na sinasabi nila kaya tayo talaga kauna-una ang pagbibintangan nila. Hindi pa rin sapat na dahilan yun, ate. Ay nako, nakakainis talaga. Sana yung si Raul ang atakihin ng aswang na yun eh. Masama ang humiling na masama sa kapwa, Jose. Kaya tayo laging inaabuso eh. Masyado ka kasing mabait, ate. Inirapan ko si Jose bago ako pumasok uli sa kubo. Nagtimpla lang ako ng kape para magsilbing almusal nang bigla kong masuka na parabang hindi sanay ang katawan ko sa amoy ng kape na tinimpla ko. Tinapon ko na lang ito sa labas at kumain na lang ng tinapay. Pagkatapos kong kumain ay naganda naman kami ng mga pagkain para sa baboy. Ganun naman palagi ang ginagawa namin sa araw-araw. Almusal, pakain ng baboy, paligo minsan. Ilang buwan na rin kasi ang lumipas magmula nang mamatay ang asawa ko dahil sa trahedya sa dating bahay namin. Kaya napilitan kami magtrabaho ng kapatid ko dito sa amo ng asawa ko. Dito na kami sa kubo nakatira pero maliit pa rin ang sahod. Hindi lang kami makaalis dahil marami pa kaming utang na babayaran. Pumunta ang amo namin sa kubo na may dalang mga plastik kaya agad namin siyang tinulungan. Eto, mga tirang gulay sa palengke. Binili ko na para may pagkain pa ang mga baboy. Salamat ate. Sakto kasi paubos na ang mga pagkain nila. Saka ito, para sa inyo ni Jose. Para kahit hindi na kayo pumunta ng palengke, may makakain kayo kahit na papaano. Naalala po pa pala kami ate. Salamat po. Hayaan nyo, bumabawi naman kami sa pag-aalaga na maayos sa mga baboy na yan eh. Hanggat kami ang nag-aalaga niyan, pangako magiging mas lalo silang malusog. Tama nga talaga ang asawa mo, Karen. Masipag ka talaga pero, teka, binibilang ba ninyo ang mga baboy? Oo naman ate, bakit? Isa, dalawa, teka, kulang sila. Bakit? Anong nangyari? Hala? Oo nga no, may kulang nga sa kanila. Pero kagabi, nagbilang naman po kami ni ate bago kami matulog. Sakto lang naman po. Baka nasalisada kayo dito ha. Negosyo to kaya mahirap magtiwala sa kung sino-sino. Malaking pera ang nawala sa akin. Babawas ko muna sa mga sahod nyo yan. Ho? Bakit po? Ang late na nga na. Jose, ate, hindi talaga namin alam kung bakit nagkulang yan pero baka pwede namang wag mo nang ibawas sa sahod namin yan. Hindi na kasi sapat sa amin yung kinikita namin eh. Mabait ako sa mabait, Karen. Pero kung hindi kayo bibigyan ng ganitong parusa, hindi kayo matututo na mag-ingat. Negosyo kong nalulugi eh, kaya kailangan kong maghigpit sa inyo. Naintindihan ko naman po pero wala nang pero, Karen. Sumunod na lang kayo sa patakaran ko. Nagtatrabaho kayo sa akin kaya wag na kayo magreklamo. O paano? Mauna na ako sa inyo. Pumunta na lang kayo sa bahay kapag may kailangan kayo. Ay nako, bakit kasi hindi pa tayo umalis dito ate? Nakakasa na talaga yan si Aling Janine eh. Hindi na nga niya tayo pinapasahuran ng tama. Wala naman na tayong iba pang pupuntahan, Jose. Marami na tayong babayaran sa kanya. Alam mo naman yun eh. Kaya nga gusto ko sanang makaipon na tayo para hindi tayo nagtitiswa sa ganitong sitwasyon. Tanging buntong hininga na lang ang sinagot sa akin ni Jose, sabay umupo na. Tumabi naman ako sa kanya. Tahimik kaming dalawa habang tinitingnan ang baboy sa labas ng kubo. Natapos ang araw na ang buong maghapon namin ay umiikot lamang sa babuyan. Kinabukasan, naisipan namin ni Jose na pumunta sa palengke at mamili ng karne. Kahit kasi sabi na babuyan ang binabantayan namin, hindi pa rin kami nagkaroon ng pagkakataon na makakain ng karne. Makakakain lang kami kapag nagkakatay ng baboy ang amo namin, tapos sobrang konti lang naman ang binibigay sa amin. Habang naglalakad kami sa palengke ay hindi ko maiwasang mailang sa mga tingin ng mga tao. Bakit pa nila tayo tinitingnan? May dumi ba ako sa mukha? Wala naman ate. Baka kaya sila nakatingin kasi nakita na naman nila ako. Mala Robin Padilla kasi datingan ko eh. Ay nako, ang aga pa para managinip ka. Naiinis na talaga ako sa mga tingin nila eh. Para bang hinuhusgahan tayo. Umuwi na nga tayo. Sabi na hindi magandang pumunta pa tayo dito. Ngayon ka pa talaga aatras nandito na tayo. Alam mo, kung ako sa iyo ate,
Hayaan mo na yung mga yan. Mga inggit lang ang mga yan no? Ha? Inggit? Saan naman sila maiinggit kung tutuusin? Mas maganda ang mga buhay nila kaysa sa atin. Hindi naman perang tinutukoy ko ate. Ang sa akin lang, naiinggit sila kasi kahit mahirap tayo, masaya naman tayo. Hindi katulad nila, sobrang lungkot ng mga buhay nila. Ay naku, ewan ko sa'yo. Hindi na rin kita maintindihan Teka, si Mang Raul ba yun? Ay naku, kung minamalas ka nga naman. At papunta pa talaga dito. Halika na nga ate, tumalikod na tayo. Hoy, anong ginagawa ng magkapatid na aswang na to dito sa palengke? Naghahanap ng panibagong mabibiktima? Wala kaming alam sa sinasabi nyo. Pwede bang tumahimik na lang kayo? Namumuro na po kasi kayo Ay bakit Jose? Papalag ka na ba sa akin? Magbabago na bang anyo mo? Tapos aatakihin mo na rin ako? Hindi ka pa rin ba nakontento na sumugod ka pa sa kubo at gumawa ng eksena? Pati ba naman dito sa palengke, ha? Aba, dahil natatakot din kami sa inyo. Baka isa sa mga araw na ito mabalitaan na lang namin na isa-isa na palang nauubos sa mga tao rito. Dapat naman talaga para mawala na kayong mga ganyan ng ugali. Aray! Ano ba Raul? Bakit mo sinuntok ang kapatid ko? Hindi lang yan ang dapat sa kapatid mo. Totoo naman ang sinasabi ko Wala kaming ginagawang masama ni ate. Tapos pinipilit yung aswang o may tinatago kaming aswang ni ate. Kayo ang sumosobra Sumosobra? Kayo ang sumosobra sa pasensya naming lahat. Teka lang, pasensya? Kami na nga ang ginagawa nyo ng masama tapos ang pinalalabas nyo, kami pa ang masama dito? Parang di naman ata tama to. Kasi kung wala kayong kasalanan, bakit simula nang naging bantay kayo dyan sa baboyan na yan sunod-sunod na mga nangyayaring ganito? Nanggaling na mismo sa bibig mo na bantay lang kami, kaya malay ba namin kung anong meron dito? Nagtatrabaho lang kami. Nagtatrabaho o nag-aantay ng panahon makapambiktima? Sobrang na ang takot na nararamdaman namin. Takot na kayo kaya kung sino ang mahina, doon nyo ibinubuhos. At kung talagang may malasakit ka sa baryo, bakit hindi mo hanapin yung totoong aswang? Paano hahanapin kung nasa harapan na mismo namin? Isa lang ang sigurado ako, Karen. Kung hindi kayo ang aswang, tsak na may kinalaman kayo. Ay naku, ewan ko sa iyo, Mang Raul. Mas walang kwenta pa ang mga lumalabas sa bibig mo kaysa sa iyo Halika na nga, Jose. Ay, tatandaan mo ito, Karen ha. Kapag lumabas ang totoo, kami mismo ang magbibigay ng kaparusahan sa inyo. Ito sige. Pero tandaan mo to, Mang Raul. Kapag may nangyari sa kapatid ko dahil sa mga paratang mo, mananagot ka. Tingnan na lang natin kung hanggang saan yung tapang ninyo. Maglalakad na sana kami palayo nang bigla kong nakaramdam na matinding hilo. Umikot ang paningin ko hanggang sa tuluyan akong bumagsak. Tanging boses na lang ni Jose ang naririnig ko bago ko tuluyang mawalan ng malay. Madilim na magkamalay ako dahil sa ingay ng mga baboy mula sa labas ng kubo na tinutulugan namin. Hindi kasi ito parang normal na iyak lang ng baboy na nag-aagawan sa pagkain, kundi parang iyak ng baboy na humihingi ng tulong. Sinubukan ko pang gisingin si Jose na natutulog sa lapag para sana siya na lang ang tumingin kung ano ang ingay na yon. Ngunit tinanguan lang niya ako at bumalik sa tulog. Kaya ako na lang ang bumangon sa papag. Kinuha ko ang itak sa likod ng pinto bago ako tuluyang lumabas. Nang makalabas na ako, nagulat ako sa nakita ko. Nakatalikod na babae na nakapatong sa isa sa mga baboy namin at kinakain nito ang laman loob nito. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka namimerwisyo dito? Sino ka? Bitiwan mong baboy namin. Baboy ninyo? Sigurado ba kayong sa inyo ito kinakain ko? Oo, sa amin yan, kaya bitiwan mo na. Teka, patay na? Hindi ba't inaalagaan nyo mga baboy na ito para maging pagkain ko? Pagkain? Anong sinasabi mo? Gutom ako, kaya hayaan mo na akong kainin ng mga baboy na ito habang hindi pa hinog ang bata sa sinapupunan mo. Teka, paano? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Ang akin lang, umalis ka na dito. Hindi namin inaalagaan ng mga baboy na yan para gawin mong pagkain lang. Umalis? Ngayong nandito na ako? Ngayong naamoy na kita? Huwag kang lalapit, may itak ako at hindi ako natatakot sa'yo. Akala mo ba natatakot ako riyan? Mas marami na akong nakitang mas matalas kaysa riyan at mas mahina kaysa sa'yo.
At hindi rin ako natatakot sa iyo. Dahil may panlaban ako sa iyo. Kaya tigilan mo ng pagkain sa mga alaga namin at lumayas ka na rito. Lumayas? Sa lupain na matagal ko nang dinadalaw? Dinadalaw? Kaya pala nawawala ang isa naming mga baboy. Ikaw ang salarin. Anong karapatan mo? Karapatan? Kayong mga tao, ang dami niyong kinukuha sa lupa. Pero kapag kami ang kumuha, masama. Wala akong alam sa sinasabi mo. Umalis ka ni dito at huwag ka nang bumalik. Babalik ako kung kailan ko gusto at wala ka nang magagawa. Huwag kang lalapit. Hindi ba pinapalayo mo ako sa mga alaga niyo mga baboy? Eh di sa'yo na lang ako lalapit. Mas mabango ka naman kaysa sa mga yan. Jose! Jose! Tulungan mo ako! Kahit anong sigaw mo dyan, mas mauuna na kitang kainin kaya kung ako sa'yo. Aray ko! Ano yan? Layuan mo kapatid kung aswang ka! Hayop ka! Jose! Nagising ka na! Hindi kita pwedeng pabayaan, ate. Ano ka ba? Bakit ba kasi lumabas ka pa? Hayop kayong dalawa! Magbabayad kayo! Yun ay kung makakalis ka pa ng buhay dito. Normal na tao ka lang na may hawak na asin. Ano sa tingin mo? Matatakot ako sa'yo? Eh dapat lang na matakot ka sa akin dahil hindi ako basta-basta. Marami pa akong asin dito na pwedeng ipalamon sa'yo. Tandaan nyo! Babalik ka! Ate, pasok na sa loob, dali! Nakita ko bang nagpalit ng anyong aswang na yon bilang isang baboy ramo. Mabilis itong tumakbo palayo. Sinundan ni Jose ito at inihagis niya ang itak na kanina ay hawak ko. Tinamaan ng aswang nun sa likod na naging dahilan ng pagkahina at pagbagal nito. Ayun, sapol! Saglit lang ate ah. Mabagal na yun kaya hindi na makakalayo. Huwag ka nang umalis, Jose. Pwede ba? Natatakot na kasi ako eh. Sayang naman kasi yun ate. Tinamaan na sa likod eh. Ay nako. Pero hindi na yun mahalaga. Dapat nga sapat na sa atin na ligtas tayo eh. Ikaw din kasi ate. Bakit ba lumabas ka pa? Anong oras na kaya? Eh paano? Narinig ko na umiyak yung baboy tapos ginising naman kita eh pero hindi mo naman ako pinapansin. Akala ko nga mamamatay na ako eh. Buti na lang at nagising ka. Ay nako. Eh kinakapa kasi kita sa papag eh. Wala ka roon kaya tumayo ako at saktong humingi ka ng tulong kaya nagmadali akong kumuha ng asin. Bakit naman kasi asin kagad ang kinuha mo? Sigurado ko bang aswang yon? Paano pala kung hindi aswang yon? Eh di napahiya ako kung hindi pala aswang yun. Pero hayaan mo na. Tama naman ang hinahala ko eh. Kaya nga natulungan kita, di ba? O ano, ayos ka lang ba ate? Oo naman. Pero yung mga baboy nabawasan na naman. Alam mo namang maigpit si Aling Janine eh. Tsaka ko na ibabawas na naman yan sa sasahuri natin. Hindi na nga kalakihan magpasahod. Eh di sabihin na lang natin na kinain ng aswang, na nakita natin na nilapa ng aswang saka sabihin mo na lang na nahihirapan ka na dito. Sasabihin mo yan sa kanya? Naku, malabong maniwala yun. Ewan ko ba dyan sa babaeng yan? Kahit na nasa harapan na niya yung pruweba, gagawa siya ng paraan para mabaliktad ng kwento. O siya, sige na. Bago ka pumasok ay linisin mo muna yung baboy na biniktima ng aswang. Ha? Bakit ako? Alaga naman ako. Eh di tayong dalawa. Mahirap ba yun? Niligtas ka na nga eh. Buntis ata ako, no? Basta, kaya mo na yan. Nakumpirma mo na ba? Yan bang dahilan kung bakit ka nahimatay sa palengke? Paano mo naman nasabi ha? Kaya pala yung mga kilos mo nitong huling araw eh, kakaiba. Hindi ko nga alam ang reaksyon ko eh. Pero kasi yung aswang na pumunta dito, kinumpirma niya ang mga hinala ko. Pero ang sabi niya, hindi pa raw hinog ang bata sa tiyan ko. Hinog? Bakit? Prutas ba yan? Loko, bilisan mo na nga kasi at linisin mo na yon. O sige na, aantay na kita dito. Umupo ako habang pinagmamasdan si Jose na nililinisan ng baboy na iniwan ng aswang na yon. Yun na yata ang aswang na tinutukoy ni Raul na umaaligid sa bahay ng mga may buntis. Nang matapos na si Jose, ay pumasok na kami. Naglinis ng katawan at nagpahinga na. Kinabukasan, pagkatapos naming asikasuhin ng mga baboy, ay pumunta kami sa bahay ni Aling Janine. Tahimik dito, malamig ang hangin. May malaking gate na binuksan naman agad ng mga kasambahay ni Aling Janine para papasukin kami. Anong meron at baga kayo nagtungo rito? May problema ba? Ano kasi,
gusto na po sana naming magpaalam ni Jose. Paalam? Saan naman kayo pupunta? Gusto na po sana naming umalis na sa babuyan at magsimula na lang ng bagong buhay. Umalis at magsimula ng bagong buhay? Bakit parang biglaan naman yata yan? Ano bang naging problema? Hindi na po kasi namin kaya eh. Sa totoo lang, hindi naman mabigat ang trabaho niyo para mapagod kayo ng ganyan. Ano ba nangyari ha? Kung sa trabaho po, wala po kaming reklamo. Pero sa paligid po, marami. Bakit? Dahil ba sa mga chismis na aswang kayo? Hindi ba't sinabi ko na huwag kayo magpapapekto sa mga ganyan chismis? Alam mo naman kung ano ang totoo. Pero inatake na po kami kagabi eh. Hindi na po chismis na may aswang. Totoo po yun. Kung hindi po ako nagising, baka nabiktima na si ate. Sigurado ba kayo sa mga sinasabi ninyo? Baka mamaya kung ano-ano lang ang nakikita niyo. Nakita ko talaga. Nasa lupa nga ng kulungan ng baboy at kinakain yung isa sa mga baboy natin eh. Oh, at ano naman ang itsura nitong sinasabi niyo ha? Babae po. Hindi siya normal dahil nagpalit siya ng anyo bilang baboy pero maitim ang baboy na yon. Mabilis at malakas siya. Binato ko pa nga ng itak eh. Tinamaan sa likod. Siguro may sugat na yun ngayon. Kakaibang sinasabi niyo ha? Aswang na nagiging baboy. Ha! Kung may sugat pala, saan na siya ngayon? Umalis na po siya pero tsak po naming babalik yun. Sinabi niya eh. Kaya gusto niyong umalis dahil takot kayo sa aswang? Baka naman ginagamit lang ninyong dahilan niya para umalis. Hindi niyo ba alam? Patong-patong na ang listahan ng utang niyo sa akin? Alam naman namin ate pero sa bawat baboy na nawawala, kinakaltasan ko kayo. At kung tutuusin nga dapat magpasalamat pa kayo na sinasahuran ko kayo. Hindi pa nga bayad yung iniwang utang ng asawa mo. At ang baboy na sinasabi niyong kinain ng aswang, ikakaltas ko ulit yan. Pero hindi naman po namin gusto ang mga nawawalang baboy eh. Pati ba naman itong baboy na inatake ng aswang, ikakaltas pa ninyo sa amin? Kahit na Karen, kayo ang nagbabantay di ba? Kaya cargo nyo na lahat ng mga nawawalang baboy. Maayos naman po kami nagbabantay ah. Kayo na nga po mismo ang nagsabi na simula na kami ang nag-alaga ng mga baboy naging malulusog na sila. Ano po bang magagawa namin kung may kakaibang nilalang na? Tama na, hindi kayo aalis. Tapos ang usapan. Pero ma'am, delikado na pong sitwasyon lalo na't nasugatan nga namin ng aswang. Abay wala akong pakialam. Mas delikado kung hindi kayo makakabayad ng utang ninyo. Mabait ako Karen. Alam mo yan. Ibig sabihin po, wala kaming pagpipilian? Meron naman. Manatili kayo. At gawin nyo ang trabaho nyo ng maayos. O ipakukulong ko kayo dahil marami na kayong utang sa akin. Grabe naman ho kayo. Sige po ate, mananatili po kami at babantayan ng babuyan. Pero paano kung bumalik na naman yung nilalang na yun? Siguraduhin niyong walang mawawalang baboy kung ayaw niyong lalong mabaon sa utang. Sige na, umuwi na kayo. Mukhang kailangan na kayo ng mga baboy noon. Baka mamaya mabawasan na naman ang mga yon. Sige po. Nakatingin pa sa akin si Jose na masama habang naglalakad kami palabas ng bahay nila Aling Janine. Nakauwi na kami ng bahay nang hindi niya man lang ako kinikibo. Alam ko ang nararamdaman niya. Naiinis siya sa akin dahil pinairal ko na naman ang pagiging mahina ko. Pero ano ba kasi ang magagawa ko? Mahirap ang sitwasyon namin dahil baon nga kami sa utang kaya wala kaming ibang magawa kundi maging sunod-sunuran na lang sa mga sinasabi ni Aling Janine. Nang makarating kami sa bahay, umupo na lang siya sa labas at nakayuko. Hindi ko mapigilan ng sarili ko na tumabi sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ate kung bakit kailangan natin magtiis sa ganitong sitwasyon. Ako lang din kasi ang nahihirapan para sa iyo eh. Lalo na ngayong sinabi mo sa akin na buntis ka. Hindi ko na alam kung paano kita poprotektahan. Ang mga tao, ganun pa rin ang tingin sa atin na tayo ang aswang kahit biktima lang din naman tayo. Pasensya na kung kailangan natin magtiis ng ganito. Wala na kasi tayo matutuluyan kung sakaling aalis tayo dito. Tsaka hindi ko alam kung kakayanin pa ba natin. Ay nako, sinabi ko na kasi sa'yo noon na mag-asawa ka na eh. Yan tuloy, kasama pa kita sa ganitong hirap. Kasalanan ko bang wala ko matipuan? Sa gwapo ko ba namang to eh?
Pakiramdam ko, kahit sino sa mga babae dyan, hindi kayang sumabay sa akin eh. Ay nako, ang hangin mo talaga eh, no? Seryoso yung sitwasyon natin ngayon. Nahihirapan ka na, di ba? Ako rin naman eh. Kaya minsan iniisip ko, kung may sarili ka ng pamilya, baka mas maayos ang buhay mo. Malayo ka na sa gulot sa mga matang laging humuhusga. Natatakot rin kasi ako ate eh. Hindi para sa sarili ko kundi pati na rin sa'yo at sa dinadala mo. Pakiramdam ko kasi, hindi na lang mga tao sa baryo ang nagbabantay sa atin eh. Parang may kakaiba na. Alam ko naman na mahirap umalis dito ate. Kaya nagtitiis tayo pero hanggang kailan? Parang bawat araw na dumadaan, mas nagiging delikado na para sa atin eh. Kung may pagpipilian lang sana tayo, matagal na tayong umalis. Pero nakatali na tayo rito eh. Sa utang, sa trabaho, sa mga pagkakamali na hindi naman natin ginusto. Minsan iniisip ko, baka ito na talaga yung kapalaran natin eh. Ay nako, huwag mong sabihin yan ate. Ayaw kong marinig na tinatanggap mo na lahat. Hindi ka pwedeng sumuko ngayon no. Hindi na ikaw lang ang iniisip mo. Kaya nga mas mahirap eh. Kasi bawat desisyon ko, iniisip ko kung ano mangyayari sa bata. Paano kung tama sila? Paano kung isang araw may mangyari na naman at tayo na naman ang ituro? At paano kung bumalik na naman ang aswang na yon para kuhain na talaga kami ng bata sa sinapupunan ko? Kapag dumating ang araw na yon, lalaban ako. Kahit ako na lang ang masaktan. Basta wag ikaw. Hindi ko hayaang saktan kayo ng kahit na sino. Mapatao man o halimaw. Masyado ka nagpapakabayani. Hindi lahat ng laban nasusuklian ng panalo. Minsan, mas lalo ka lang malulugmok at baka yan pa ang maging dahilan kung bakit ka mapapahamak. Kung ganun, anong gusto mong gawin ko? Tumahimik na lang. Magpanggap na okay lang kahit gabi-gabi kang nanginginig sa takot. Gusto ko lang na maging ligtas ka. Kung may pagkakataon na makaalis ka, gusto kong kunin mo yon. Huwag mo na akong hintayin. Hindi mangyayari yan ate. Hindi kita iiwan dito. Kung may aalis, sabay tayo. Kung may haharap sa gulo, sabay din dapat tayo. Magkapatid tayo, di ba? Jose, paano kung ako ang dahilan kung bakit ka napapahamak? Paano kung mas maayos ang buhay mo kung wala ako? Huwag mo nga sabihin yan. Kung wala ka, wala rin ako. Ikaw lang ang pamilya ko ate. Alam mo naman yan sa simula na iniwan na tayo ni nanay eh. Ikaw ang tumayong nanay para sa akin. Hindi ko makakalimutan yun ate. Oh, teka lang. Bakit naman umiiyak na yung kapatid ko na yan? Hindi bagay sa'yo Kasi kahit nga matatandaan na tayo, alam mo namang hindi pa rin nawawala sa akin ang pagmamahal ko sa iyo bilang nakatatandang kapatid ko. Kaya mo, hindi naman habang buhay ganito Makakaalis din tayo sa ganitong sitwasyon. Sana nga tama ka. Sana isang araw, magigising na lang tayo na wala na ang takot, wala na ang galit ng mga tao. At hindi na tayo nag-aalala kung ano man ang halimaw na nag-aabang sa atin. Darating rin yan ate. At kapag dumating yan, tatawanan na lang natin ang mga naging problema natin. Sumandal ako sa kanya habang pinupunasan niya ang luha niya. Kilala ko ang kapatid ko. Alam kong hindi niya ako iiwan pero napapaisip na lang ako minsan na mas maganda siguro ang magiging buhay niya kung bubukod na siya at hahayaan na lang ako dito. Lumipas ang ilang linggo, nagkaroon na kami ng ipon kaya nakapagpatingin na ako sa klinik sa kabilang baryo. Naging maayos naman ang mga nagdaang linggo. Walang kahit anong panganib ang dumating sa amin pero hindi pa rin kami naging kampante. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako dahil naiihi ako. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Lumabas ako ng kubo at sinilip ang babuyan. Isa-isa kong binilang mga baboy. Kumpleto pa sila. Napabuntong hininga ko at saka lumakad palayo para umihi. Ngunit sa isang iglap, nadulas ako sa putik at napahawak sa tiyan ko. Doon ko narinig ang mabibigat na yabag. Papalapit ng papalapit. Nakita ko mula sa di kalayuan ng isang baboy ramo na namumula mga mata at mabilis ang takbo papunta sa akin.
mabilis akong tumayo. Papasok na sana ako sa kubo nang bigla kong hilahin ito. Ano ba? Ano ba kailangan mo? Bakit hindi mo ako tigilan? Naamoy ko na ang bata sa sinapupunan mo. Nahihinog na siya. Ngayon nga pwede ko na kayong gawing pagkain. Umalis ka na. Tigilan mo na kami. Wala kang mapapala sa amin. Ganyan din ang sigaw ng mga nauna sa iyo. Lahat sila matapang sa umpisa. Puno ng pag-asa at galit. Pero sa huli, pare-pareho silang natakot, napagod at tumahimik na lang habang unti-unting nawawala ang hininga. Hindi kami katulad nila. Wala kaming tinatapakang tao. Wala kaming sinasaktan at wala kaming inaagawan ng buhay para lang mabuhay. Yan mismo ang dahilan kung bakit mas masarap kayo. Ang mga walang kasalanan, mas malinis ang dugo, lalo ng sanggol dyan sa sinapupunan mo. Wala pang bahid ng galit o kasalanan. Bakit ba hindi ka pa nadadala? Hindi pa ba sapat ang mga nangyari noon? Hindi pa ba sapat na muntik ka nang mamatay para tumigil ka? Ang mga nangyari noon ay nagturo sa akin kung paano maging mas maingat, mas matyaga at mas gutom. Hindi ako bumalik para umatras. Bumalik ako para tapusin ang nasimulan. Ngayong nag-iisa ka na, sigurado na akong matatapos na kita. Hindi ako nag-iisa. Nandyan ang kapatid ko. At nasan siya? Natutulog na naman ba? Huli na naman ba siyang darating kagaya ng ginawa niya noon? Ilabas mo siya para masingil ko siya sa ginawa niya sa likod ka. Pero baliwalain mo na. Hindi siya ang kailangan ko. At sisiguraduhin kong bago pa siya magising, bago pa niya marinig ang mga sigaw mo, tapos na ang lahat. Ikaw at ang batang dala mo. Lumayo ka sa akin, ano ba? Ano naman ang magagawa ng sipa mo na yan sa akin, ha? Sa tingin mo ba, masasaktan mo ako niyan? Bitiwan mo ko, nasasaktan ako. Jose, ano ba? Tulungan mo ako. Sinabi ng manahimik ka. Hindi ka na maririnig ng kapatid mo dahil mahimbing na ang tulog niya. Hindi ako papayag na gagawin mo lang kaming pagkain ng magiging anak ko. Aray! Ano to, ha? Ano to? Bawang, hindi ko alam kung gaano kakatanga para hindi malaman kung ano yan. Pero yan ang nababagay sa'yo. Hayop kang babae ka. Papatay na kita. Nabitiwan niya ako dahil sa bawang na ipinahid ko sa kanya. Hindi na kasi ako natutulog ng walang bawang na nakasiksik sa short ko, kaya nagamit ko itong pasamantalang panlaban sa kanya. Tumayo ako, pumasok sa loob at sinubukang gisingin si Jose. Nagising naman siya kagad kaya tuluyan na siyang bumangon. Kinuha niya ang itak na nakatago sa likod ng kubo at lumabas kami. Nakita naming wala nang aswang. Asan ba ate? Wala naman ata eh. Ano, ayos ka lang ba? Nandyan lang siya kanina. Binuhat niya pa nga ako tapos nagamit ko yung bawang na laging nasa short ko kaya nakapasok ako sa loob. Pero wala naman na siya dito eh. Hindi ko na makita. Baka umalis na dahil alam niyang gigisingin na kita. Ha? Jose! Sa likod mo! Aray! Wala naman pero parang may humablot sa braso ko. Tingnan mo oh, may sugat. Ang aswang! Yung aswang ang may gawa nun. Nasa likod mo siya kanina eh. Tapos bigla na lang nawala. Ano yun? Imposible naman yata ang sinasabi mo ate. Aray Jose! Tulungan mo ako! Ang sakit! Ha? Paano napunta ka dyan? Huy! Bitiwan mong ate kong halimaw ka! Dapat sa'yo pinapatay na! Halimaw! Ngayon mo lang ba talaga ako nakilala, Jose? Matagal na akong narito. Matagal ko na kayong minamasdan. At matagal na rin ako naghihintay ng tamang oras para kunin ang sa akin. Teka, kilala mo ko? Sino ka, ha? Ano ba kailangan mo sa amin? Matagal ko nang dapat kayong siningil. Mabuti na lang at nag-iwan pa ng pambayad ng asawa mo bago siya tuluyang mamatay. Talagang hindi niya nakalimutan ang mga pangako niya sa akin. Ikaw pala yun. Ikaw ang may-ari ng babuyan. Ikaw ang dahilan ng lahat ng nawawalang baboy, ng takot, ng gulo sa baryong ito. Masama bang pakinabangan ko ang sarili kong negosyo? Kasalanan niyo rin naman kung bakit kayo nababaon sa utang. Pinababayaan niyo, Aling Janine. Bakit? Pinagkatiwalaan ka namin. Tinulungan ka namin. Inalagaan ng baboy mo na kahit binabato at tinatawag kaming aswang.
Lahat ng nawawalang baboy na ikaw rin naman pala ang dahilan ay pinagbabayaran namin sa iyo. Pero bakit ginaganito mo kami? Dahil kailangan ko kayo. Kailangan ko ng mga taong walang maghahanap kapag nawala. Ang taong lulunukin ng utang at takot. Katulad din niya. Kung pagkain lang din pala ang habol mo, ako na lang ang gawin mong pagkain. Bitiwan mong ate ko. Dahil wala naman siya kasalanan eh. Napakabata mo pa para magpakabayan ni Jose. Hindi ikaw ang may laman sa sinapupunan. Wala akong mapapakinabangan sa iyo. Kung ako ang gusto mo, ako na lang. Huwag mo nang idamay ang anak ko, ang kapatid ko. Walang kasalanan ng batang ito sa mga napagkasunduan niyo noon. Wala siyang alam sa kasakiman mo. Huwag mong ipangalandakan ang pagiging ina mo sa harap ka. Ang pagiging buntis mo ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Ang bawat tibok ng puso ng batang yan ay paanyaya sa akin. Tumahimik ka! Hindi mo pag-aari ang buhay ng ate ko o ng magiging anak niya. Tao sila. Hindi kabayaran sa mga utang. Tao? Kayong dalawa? Sa mata ng baryo, mas mababa pa kayo sa baboy na inaalagaan ninyo. Madali kayong ituro. Madali kayong ipagpalit. At higit sa lahat, madali kayong mawala. Kaya pala kahit anong gawin namin, kahit anong sipag namin, palagi may nawawalang baboy. Palagi kaming may kaltas. Palagi kaming may utang. Dahil ganyan ang gusto ko. Mas matagal kayong mabaon. Mas matagal kayong mananatili sa akin. Mas matagal kong mahihintay ang tamang panahon. Wala ka na makukuha na kahit na ano. Sasabihin namin ang lahat ng ito. Magsusumbong kayo? Kanino? Sa mga taong unang babato sa inyo kapag nagsalita kayo? Sa mga taong mas pipiling maniwala sa halimaw kaysa sa katotohanan? Sinadya ko talaga dito tumakbo nang nahuli ako ng lintik na Raul na yan para pagdudahan kayo at tama nga ako. Sinabi ng bitiwan mo ang ate ko eh. Itong sa'yo! Aray! Ang hapde! Ang sakit! Hayop ka talagang lalaki ka! Magbabayad ka! Magbabayad ka! Ate, doon na muna kayo sa pinto. Hawakan mo itong bawang. Wag na wag mong bibitiwan ha. Ako ang harap sa kanya. Kaya umatras ka na. Huli na, Jose. Ang gabi ay akin. At sa gabing ito, may kukunin akong kabayaran. Jose! Nakita ko kung paano sugurin ng kapatid ko ang aswang na yon. Mabilis ito, kaya nakita kong nahihirapan si Jose dahil tuwing aatake siya ay agad lang ding nawawala at nakakaiwas ang aswang. Sinunggaban siya nito mula sa likod pero mabilis namang nakaiwas si Jose. At sa unang pagkakataon, nasugatan niya ang aswang sa muka. Napatras at nakita kong nagsimula nang lumabas ang dugo mula sa sugat nito. Nakita kong mas lalong nandisik ang mga mata nito sa galit. Mas lalo itong bumilis. Nabitiwan na ni Jose ang itak niya kaya mabilis na lang siyang binalibag ng aswang. Hindi ko na napigilang umiyak. Nakita kong duguan na ang kapatid ko pero lumalaban pa rin siya para protektahan ako at ang magiging anak ko. Wala na akong ibang maisip na paraan kundi ang magdasal. Hindi rin ako makaalis sa kinauupuan ko dahil bigla akong nakaramdam ng manhid sa binti. Puno ang mga sandaling yun ng kaba, takot at mga dugo na nanggagaling sa kapatid ko at sa aswang na naglalaban. Nakakabawi si Jose pero malakas talaga ang aswang na yon. Sinisenyasan na ako ni Jose na pumasok pero hindi ko siya kayang iwan para mamatay. Jose! Tama na! Huwag mo na saktan ng kapatid ko. Maawa ka na! Ate, pumasok ka na sa loob. Hayaan mo na ako dito. Huwag mo akong isipin. Sige na, huwag mong pababayaan ang magiging pamangkin ko ha. Hindi pwede ito! Jose! Hoy, aswang! Layuan mo yan! Mang Raul, anong ginagawa mo dito? Mamaya ko na ipapaliwanag, Karen. Sabi na nga ba tama ang hinala ko eh. Pasensya na, Karen, kung nahuli ako ng dating Pasensya na rin kung... At dumating ka pa talaga! Mga gagawin ko lang kayong lahat na pagkain. Ay, aswang! Baka akala mo natatakot na ako sa iya. Noon ko pa inaantay na magkatapat tayo. Ang akala ko pa noon, ang magkapatid na yan ng aswang. Pero ginagamit mo lang pala sila. Hanga ako sa katapangan mo, Raul. Pero ang tapang na walang alam ay kamangmangan.
Ilang tulad mo na ba ang humarap sa akin na may galit sa dibdib at yabang sa bibig? Lahat sila, pare-parehong bumagsak. Ibayad mo ako sa kanila. Kung babagsak man ako, sisiguraduhin kong may isasama akong halimaw. Hindi na kami magpapagamit pa sa'yo. Tama na ang pananakot. Tama na ang pagkubli mo sa likod ng kayamanan mo, Janine. Mang Raul, mag-iingat ka. Hindi siya basta-basta aswang lang. Kaya niyang... Tahimik! Matagal na kitang gustong patahimikin. Jose, ikaw ang laging hatlang. Ang laging nakatingin ng diretso sa akin na parang may alam ka. Kahit wala ka namang lakas para pigilan ako. Tama na. Kung may kukunin ka, ako na lang. Huwag na sila. Huwag mo nang idamay ang lahat. Paulit-ulit ka, Karen. Paano ikaw na lang ang kukunin ko kung nakikialam ang mga taong yan? Ngayon, sabi mo sa akin kung paano, ha? Ngayong nandito na rin naman kayong lahat. Lahat na lang kayo ay gagawin kong pagkain. Kung pagkain ang hanap mo, hindi ka makakakain ngayong gabi. Hindi na kami mga takot sa'yo at sa kaya mong gawin. Kay dali niyong magsalita kapag sama-sama kayo. Pero sa oras na humarap kayo sa akin ng mag-isa, isa-isa rin kayong manginginig. Ganyan ang mga tao. Maingay lang kapag may kasama. At kung lakas lang ang basihan, kahit pagsamasamahin pa kayong tatlo, hindi pa rin kayo uubra sa lakas ka. Jose, sandali lang. Ililigtas ko kayo ng ate mo. Hahanap lang ako ng pagkakataon. Kahit sa atin na lang po, kuya. Iwanan niyo na ako dito. Mahihirapan lang kayo sa akin. Hindi pwede yan. Hindi ka namin iiwan, Jose. Ang sayang panoorin ng mga taong handang mamatay para sa isa't isa. Mas lalo nitong pinapalinaw kung gaano kasarap wasakin ang pag-asa niya. Ang dami mong sinasabing aswang ka. Halika na at tapusin na natin ng walang kwentang usapan na ito. Hindi ko halos namalayan kung kailan nagsimula ang sagupaan ni Raul at Janine. Hindi ko halos namalayan kung kailan nagsimula ang sagupaan ni Mang Raul at Aling Janine. Sumugod si Aling Janine nang may bilis na hindi ko pa nakita kahit na kanino. Ang kanyang mga kamay ay humaba. Ang mga kukoy parang itim na patalim na handang humiwa ng laman. Ngunit biglang may kinuha si Mang Raul sa dala niyang bag. Isang buntot pagi. Sa bawat tampas ng buntot pagi sa katawan ni Aling Janine, umuusok ang balat niya at napapasigaw siya sa sakit. Ngunit hindi rin siya basta-basta. Sa bawat tama, gumaganti siya ng suntok at sipa na kayang magpabagsak ng isang tao. Ilang ulit kong nakita si Mang Raul na sumadsad sa lupa. Duguan ang gilid ng bibig. Pero bumabangon pa rin. Mahigpit ang kapit sa buntot pagi. Habang abala sila nagpapalitan ng pag-atake, ay dahan-dahan akong gumapang palapit kay Jose na nakadapa na sa lupa. Hinila ko siya palayo sa kanila at isinandal sa akin. Tumagal ang laban na yon. Hindi ko na halos mabilang kung gaano katagal. Nakita ko na lang na pareho na silang nanghihina. Bumelo si Mang Raul bago niya muling hampasin ang buntot pagi si Aling Janine. Nang matumba na si Aling Janine, ay binuhos niya ang dala niyang gasolina. Inalalayan kami papalayo at saka sinindihan ang palito ng posporo at hinagis ito sa babuyan. Nakatingin na lang ako sa nasusunog na babuyan habang inaalalayan kami ni Mang Raul maglakad. Dinala niya kami sa bahay nila. Ayos lang ba kayo? Wala namang nasaktan. Ikaw, Karen, ayos ka lang ba talaga? Kaya na pa kita tinitingnan eh. Parang kahit na anong oras, babagsak ka na sa pagod at takot. Oo, Mang Raul. Ayos lang ako. Kahit na nanginginig pa rin ang tuhod ko. Pero si Jose, hindi na okay. Ang lala ng mga sugat na nakuha niya doon sa aswang na yon. Halos hindi na siya makatayo. Huwag mo na akong alalahanin, ate. Konting gasgas lang to. Kahit parang gusto na akong sunduin ang kaluluwa ko sa sakit. Aba, buhay ka pa. Kaya huwag ka muna magdrama. Teka saglit lang. Tatawagin ko lang ang tiyuhin ko. Albularyo siya. At kung may makakatulong sa lagay ninyo, siya yon. Salamat, Mang Raul. Pero bago yan, pwede ko bang itanong kung bakit ka naroon sa ganong oras? Hindi ka naman bigla-biglang sumusulpot ng 10 oras ng gabi ah. Sa totoo lang, matagal na akong hindi mapalagay. Sinabi ko na sa sarili ko na babantayan ko kayo. Akala ko dati kayo ang aswang.
Pero mali pala ako. Wow, bantay pala ang tawag doon. Akala ko gusto mo lang talaga kaming ipabarangay araw-araw eh. Tumahimik ka na dyan. Sugutan na nga makulit ka pa. Kung alam mo lang, munti ko na kayong sunugin kasama ang babuyan. Ha? Ano? Mang Raul, baliw ka ba? Paano kung wala palang aswang? E di kami ang naging inihaw na lechon. Kumalma ka lang. Plano lang naman yun Hindi ko tinuloy kasi nakita ko kayong inatake ng halimaw na yon. Doon ko napatunayang biktima lang pala kayo. Ganun ba? Kung hindi ba kami inatake, uling na sana kami ngayon? Huwag ka nang dumagdag, Jose. Masakit na nga sugat mo kung ano-ano pang lumalabas sa bibig mo. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako o matatakot pa lalo sa iyo, Mang Raul. Pero salamat pa rin. Kung hindi ka dumating, baka wala na kami ngayon. Pasensya ka, Karen. Nadala ko ng takot at galit. Akala ko kasi kayo talaga yung may tinatago Mga tahimik lang kasi kayo Oo, madali kasing husgahan ng tulad namin. Pero hindi ibig sabihin nun, masama na kami. Sana'y napatawad yun ako. Hayaan nyo na akong bumawi. Dito na muna kayo sa ngayon ha. Hindi pa natin sigurado kung talagang ligtas na kayo. Dito naman talaga muna kami dahil wala na kaming ibang pupuntahan Salamat Hayaan mo, kapag ayos ng lahat, babawi na kami sa'yo. Nilinis muna ni Raul ang mga sugat ni Jose, pati ang gasgas na tinamo niya sa pakikipaglaban kay Aling Janine. Mainit niyang binuhusan ng maligamgam na tubig ang mga sugat. Saka pinahira ng katas ng mga halamang gamot na kinuha niya sa likod ng bahay. Napangiwi si Jose sa bawat dampi, pero tiniis niya hanggang matapos. Pati si Raul ay hindi rin nakaligtas sa sugat. May mga galos ang braso at likod niya na agad ko ring tinulungang linisin. Pagkatapos, inilatag ni Raul ang banig sa sahig ng kanyang bahay. Doon niya kami pinahiga para makapagpahinga na. Halos hindi na kami makapagsalita sa sobrang pagod at takot na pinagdaanan namin. Kinabukasan, maaga kaming nagising sa tunog ng yabag sa labas. Dumiting si Mang Paulito, ang tsuy ni Raul na isang albularyo. Mabigat ang tingin niya sa amin. Tila alam na niya ang nangyari kahit wala pang nagsasalita. Magandang umaga po, Tiyo. Masyado naman po yatang maaga ang pagpunta niyo rito sa bahay. Mamaya ko pa po kayo dapat susunduin Hindi ako pumunta rito para magsayang ng oras, Raul. Nasa bahay pa lang ako'y ramdam ko na ang mga nangyayari. Alam ko na lahat, kahit na hindi niyo sabihin at kahit hindi mo na ako sunduin, darating pa rin ako. Pero tapos na po, sinunog ko na ang babuyan na yon. Tsakong kasama siya sa mga yon. Ayoko may balikan pa siya. Ayoko may pagtaguan pa ang kahit na anong halimaw na nagkunwaring tao sa baryong ito. Ang apoy na ginamit niyo ay nakapagtaboy. Oo, pero hindi yun sapat para tapusin ang isang nilalang na matagal lang may kauri at kakampi. Ano? Kahit sinunog na namin siya, nakaligtas pa rin siya. Hindi pwede to. Nakita ko siya Huwag mo sanang sabihin, Tiyo, na lahat ng ginawa namin kagabi parang wala lang sa kanya. Totoo po ba? Buhay pa rin siya? At kung buhay pa siya, babalikan ba niya kami? Hindi lang siya buhay, Iha. Nakaligtas siya. At hindi niya yun nagawa ng mag-isa. Tinulungan siya ng mga kapwa niya aswang. Mga nilalang na masanay magkubli, maghintay at maghiganti. Ang sinunog niyo ay isa-isa lang. Pero hindi ang buong lahi. Kaya pala kahit nakalayo na kami, pakiramdam ko hindi pa rin kami ligtas. Akala ko tapos na ang bangungot. Akala ko makakatulog na ako ng walang takot para sa dinadala ko. Mang Paulito, kung ganun pala ano pang silbi ng lahat ng sugat na tiniis namin? Halos mamatay na kami kagabi. Kung babalik lang din pala siya, sabihin mo na lang kung paano namin siya tuluyang mapapatigil. Tama si Jose, Tiyo. Kung may dapat pang gawin, sabihin mo na ngayon. Hindi na ako atras pa. Kung kailangan kong humarap ulit sa kanya gagawin ko. Basta may tsansa kaming manalo sa pagkakataong ito. At kung kailangan ng kapalit, kung may kailangan magsilbing pain o humarap sa panganib, wag na si ate.
Ako na lang. Hindi ko nahayaang maulit yung nangyari kagabi. Hindi kabayanihan ng pagpapakamatay, iho. Ang laban sa aswang ay hindi lang lakas ng loob, kundi talino at paghahanda. Hindi sila basta-basta susugod. Umiikot sila. Iniintay kayong mapagod, matakot at magkamali. Kung ganon, ano kailangan namin gawin? Sabihin mo na lahat, Tiyo. Kahit pa kakaiba, kahit pa mahirap, hindi na ako magdadalawang isip. Una, huwag kayong magkakahiwalay. Ang aswang ay mahina kapag magkakasama ang pinupuntirya niya. Pangalawa, huwag niyong kakalimutan ng asin at bawang. Pero hindi lang basta dala. Dapat may bilog ng asin sa paligid ng bahay tuwing gabi. Ibig sabihin, kahit matulog kami, kailangan pa rin naming magbantay. Kahit buntis ako, kahit pagod na kami, wala kaming pahinga. Sa ngayon, oo, iha. Dahil alam na niya ang takot ninyo. At kapag alam ng aswang ang takot ng isang tao, doon siya bumabalik. Ngunit may laban kayo. May pag-asa pa kayo. Ano pa, Tiyo? Sabihin mo lahat. Handa kong gawin. Kahit ano, basta matapos na ito. Mag-aanda ko ng anting-anting para sa bawat isa sa inyo. Hindi ito pangatake, kundi pangharang. At ikaw, Raul, ang buntot pagi mo ang magiging huling sandata kung sakaling magpakita siya muli. Pero tandaan mo, huwag kang basta susugod. Kung babalik siya, kung susubukan niyang kunin ulit ang anak ko, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Kakayanin mo, iha. Dahil ang ina na handang ipaglaban ng anak ay mas malakas pa sa anumang halimaw. Kung ganon, dito na siya sa baryong ito magwawakas. Hindi na siya makakakuha pa ng isa man sa amin. Pagkaalis ni Mang Paulito, naiwan kaming tatlo sa gitna ng katahimikan. Walang nagsasalita. Parang mas mabigat pa ang iniwan niyang mga salita kaysa sa pagod ng gabing pinagdaanan namin. Nakatulala lang kami. Iniisa-isa sa isip ang bawat babala. Bawat paalala na hindi pa tapos ang laban. Kumalat na rin sa baryo ang balita na nasunog ang babuyan na binabantayan namin at kung sino talaga ang totoong aswang. Ang iba raw ay sumugod sa bahay nila Aling Janine, ngunit wala ng tao rito. Kahit mga kasambahay ay wala na silang naabutan. Lumipas ang ilang linggo, tuluyan ang gumaling si Jose. Naging maayos na kami. Unti-unti nang lumaki ang tiyan ko. Sa bahay pa rin kami ni Mang Raul tumutuloy dahil hindi pa naman kami nakakapagtrabaho ulit. Isang tanghali, nagmamadaling pumasok si Mang Raul. Pawis na tila ba tumakbo ng malayo. Anong nangyayari sa iyo, Mang Raul? Bakit ganyan ka? Hindi ka naman tumatakbo ng ganyan kung walang masamang balita. Pwede ba maupo muna kayo? Tingnan niyo, nanginginig pa ang kamay niyo. Ano bang nakita mo sa baryo at parang gusto mong sumugod kahit wala ka pang sinasabi? Hindi na naman sila mapakali, Karen. Akala ko tapos na. Akala ko ay sapat na ang ginawa natin. Pero nagkamali ako. Kanina lang, habang nagtatanong ako sa mga tao, may mga bulong na naman. May buntis na inaswang daw sa kabilang purok. At ang mas masama pa, hindi lang siya ang biktima ngayon. Sandali, Mang Raul. Dahan-dahan. Isa-isahin mo. Anong ibig mong sabihin na inaswang na naman? Ilang linggo na tayong walang balita ah. Akala ko ligtas na. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Sino nagsabi? At bakit parang sigurado ka kagad? 3 ang biktima, Karen. Isang buntis, isang matandang lalaki, at isang bata. Hindi na sila nagsalita. Pare-parehong may marka sa leeg at tiyan. At alam mo kung anong sinabi ng mga nakakita? May mga baboy daw na tumatakbo palabas ng bakuran, duguan at naglaho sa dilim. Baboy na naman. Hindi ako natatakot pero paano kung... Karen, hindi sila pwedeng magkamali. Pare-pareho ng detalye ang mga inatake. At pareho rin ang amoy na naiiwan. Amoy bulok at dugo. Yan ang amoy na hindi ko malilimutan simula nung gabi na muntik na kayong mapatay. Kung ganon, ibig sabihin tama si Mang Paulito. Hindi lang iisa. Hindi lang si Aling Janine. May iba pa. At mas lalong nagiging agresibo. Pero bakit ngayon? Bakit parang sabay-sabay silang gumagalaw ulit?
Di ba sinabi ni Tio na babalik sila? Nagsisimula na silang bumalik. Mas gutom ngayon at mas malala kaysa kay Aling Janine. Naggalit siguro sila sa ginawa natin kay Aling Janine kaya gusto nilang gantihan ng buong baryo. Kung ganun, bakit hindi pa rin umaalis sa mga tao? Bakit parang wala pa rin kumikilos? Hindi ba nila nakikita na mas delikado na ngayon kaysa sa dati? Takot sila, Jose. At mas madali kasing manahimik kaysa umamin na may mali. Ayaw nilang maniwala hanggat hindi sila mismo ang nadadamay. Ganyan naman lagi kapag hindi pa sila ang biktima. Chismis lang lahat. At ayoko man sabihin pero kayo na naman ang binubulong. Sinasabi nilang baka hindi pa raw tapos sa mga aswang. Na baka raw may naiwan. Na baka raw may koneksyon pa rin kayo sa nangyari. Ano? Hindi pa ba sapat ang pinagdaraanan namin? Halos mamatay na kami tapos ngayon kami pa rin ang itinuturo. Hindi ba sila napapagod sa pagiging bobo? Jose, tama na. Hindi ngayon ang oras para magalit. Mang Raul, anong balak nyo? Kita ko sa mga mata nyo na may iniisip ka. Hindi yung basta-basta. Gusto kong tapusin na to, Karen. Hindi pwedeng hintayin na lang natin na may mamatay ulit. Kung kailangan kong harapin ang mga natitira, gagawin ko. Kahit mag-isa pa ako. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka nag-iisa. Hindi na tayo pwede sa ganitong tapang lang. Kung gagalaw tayo, kailangan may plano. Hindi lang pwedeng sugod lang ng sugod dahil galit ka. Kung sakaling may mangyari, mas mabuti nang magkakasama tayo kaysa isa-isa na naman. Hindi ito simpleng tapang, Jose. Ito'y paghahanda. Kailangan natin ang sinabi ni Tio Paulito, ang mga gamit, ang mga orasyon, at ang tamang oras. Hindi sila pwedeng basta sugurin. Kung ganon, magsisimula tayo sa pagbabantay. Hindi lang sa gabi, kahit sa araw. Bawat galaw sa baryo, bawat kakaibang amoy, bawat hayop na nawawala. Hindi na tayo pwedeng magbulag-bulagan. Hindi rin natin alam na baka isa sa mga araw na ito pinaghahandaan na rin tayo ng mga aswang na yon at baka sila pa ang maunang sumugod. Tama ka. At kailangan din nating ihanda ang sarili natin sa mas masasamang posibilidad na baka isa sa mga kilala natin ang susunod na target. O mas masahol pa, baka isa na sa atin. Natatakot ako noon, umiiyak, nakikiusap, at halos ibigay ang lahat para lang mabuhay. Pero ngayon, alam ko na kung ano ang kaharap namin. Kung may kapalit man ng kaligtasan, lalaban ako. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa batang dinadala ko at sa mga taong wala ng lakas para ipagtanggol ang sarili nila. Kailangan natin pumunta sa bahay ng tiyuhin ko. Kailangan na natin maging handa, lalo na't lumipas na ang mga araw. Hindi na natin alam kung hanggang kailan tayo magiging ligtas. Wala na kaming sinayang na oras, Kabanong. Nagbihis kami, nag-ayos at umalis na ng bahay ni Raul. Habang naglalakad kaming tatlo, ay naramdaman ko na naman na pinag-uusapan kami at hinuhusgahan pa rin ng mga tao. Napayuko ako, Kabanong. Kumapit kay Jose at hinawakan ang tiyan ko. Nakarating na kami sa bahay ng tiyuhin ni Raul. Agad kaming pumasok sa loob ng bahay at umupo na. Tio, kailangan na po namin makuha ang proteksyon na sinasabi nyo doon. Palala na po ng palala ang sitwasyon. Bumalik na naman po sila. Kailangan na po namin maging handa. Alam kong pupunta kayo rito kaya hinanda ko na ang mga kailangan nyo. Ngunit tandaan nyo lang na ang proteksyong hinihingi nyo ay hindi basta anting-anting lang. May kapalit yan. May bigat at may responsibilidad. Hindi na po ito tungkol sa amin lang. May mga nadadamay na. May mga inosente na naman pong nasasaktan. Hindi ko kayang matulog gabi-gabi na iniisip kung sino ang susunod. Kung may kailangan kaming tisin o sakripisyo, gagawin namin para matapos na ito. Karen, ang tapang mo ay hindi ko minamaliit. Pero tandaan mo ang sinabi ko noon na ang mga aswang ay hindi lang kumakain ng laman. Kumakapit sila sa takot, sa galit at sa mga lihim na sugat ng tao. Kung bibigyan ko kayo ng proteksyon, kailangan mo ng malinaw ang loob ninyo. Walang alinlangan, walang pagdududa. Dahil doon sila pumapasok. Tio, hindi na po kami magdadalawang isip. Nakita na namin kung ano ang kaya nilang gawin. Kung hihintayin pa namin, baka bombaryo na ang maubos. Sabihin nyo lang po kung ano ang kailangan
Oras, gamit, tugo, dasal. Kahit alin po doon gagawin namin. Kung may ipapasan man na tungkulin, handa akong akuin yon. Ayoko nang may mamamatay dahil sa katahimikan namin. May mga ebidensya na, may mga bangkay na, at may takot na kumakalat. Kung may laban na darating, mas mabuti nang may sandata kami kaysa puro tapang lang. Kung ganon, makinig kayong mabuti. Bibigyan ko kayo ng mga pangontra, bawang, asin, langis na may orasyon. At mga dasal na hindi pwedeng mali ang bigkas. Pero tatandaan ninyo, hindi nito kayang pigilan ng lahat. Ang tunay na proteksyon ay ang pagkakaisa nyo at ang paninindigan na hindi kayo uurong kapag dumilim na naman ang paligid. Hindi ba namin alam kung hanggang saan kami dadalhin ito? Pero malinaw na po sa amin ang isang bagay. Hindi na kami biktima lang. Kung may darating na dilim, sasalubungin na namin itong gising ang mga mata at tanda ang mga puso. Tumayo si Mang Paulito. Binuksan ng maliit na aparador. Nilabas ang mga gamit at binigay ang mga ito sa amin. Bago namin hawakan ng mga yon, ay dinasalan muna ito ni Mang Paulito. Binisbasan ng kakaibang tubig bago namin ito tuluyang mahawakan. Nang maayos na ang lahat, ay kinuha na namin ang mga ito. Nagpasalamat kami kay Mang Paulito at umalis na. Lumipas ang ilan pang mga araw. Naging alerto kami sa paligid at sa mga nangyayari sa baryo hanggang sa isang gabi na magising kami sa sigawan ng mga tao. Lumabas kami ng bahay ni Raul at dito namin nakita ang ilang mga baboy na tumatakbo ng mabilis papunta sa baryo. Nanlilisik ang mga mata ng mga baboy at ang pinakapumukaw ng atensyon ko ay ang baboy ramo sa gitna nila at alam kong si Janine na yon. Kinuha namin ang mga pangontra na magagamit namin at lumabas na kami. Hindi na ako masyadong nagmadali. Lumabas ako ngunit silang dalawa lang ang humarap sa mga aswang na yon. Habang ako nasa likod hawak ang rosaryo, bawang at asin. Sinasabi ko na nga ba't babalik ka eh. Hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo, Janine. Hindi ka lang nagpakita ngayon. Nagdala ka pa ng buong kawan ng mga halimaw. Ano to? Kailangan mo pa ng 5, 10 o higit pa para lang patunayan na takot ka sa amin? Kung akala mo yuyuko kami sa dami ninyo, nagkakamali ka. Mas lalo mo lang pinatunayan na wala ka ng ibang alam kung hindi ang manakot. Masyado kang maingay para sa isang taong akala mo'y matapang. Hindi ako bumalik dahil natatakot ako. Bumalik ako dahil may utang na kailangang singilin. At ang utang na yun ay dugo at sakit. Ang ginawa mong pagsunog sa babuyan ko ay hindi lang pagwasak ng ari-arian. Yun ay paglapastangan sa kung ano ako. Ngayon, haharapin mo ang kapalit ng ginawa mo. Kung utang ang sinasabi mo, matagal na namin binayaran ng lahat. Sa pawis, sa gutom, sa mga gabing halos hindi na kami natutulog. Hindi mo pwedeng sabihin na may karapatan ka pang humingi. Lalo na kung buhay pa ang kapalit. Kung gusto mo ng laban, sa amin mo ibuhos. Huwag mo nang idamay ang iba. Tama na ang pag-angkin mo sa mga bagay na hindi mo pagmamayari. Hindi sa iyo ang baryong ito. Hindi sa iyo ang mga taong narito. At lalong hindi sa iyo ang buhay ng mga inosente. Ako ang tumayo sa harap mo noon. At ako rin ang tatapos ngayon. Akala mo ba kayo lang ang may paghahanda? May mga katulad ko na mas matagal lang nabubuhay kaysa sa alaala ng baryong ito. Habang nagtatago kayo, kami nagtitipon. Habang umaasa kayo, kami nagpapalakas. Hindi ako nandito para makipagtalo. Nandito ako para ipaalala sa iyo na may hangganan na kasamaan. At ngayong gabi, magwawakas na ang kasamaan ng mga kagaya mo. At ikaw, Karen, nakakatawa kung paano ka tumayo sa likod nila na parang wala kang kasalanan. Nakalimutan mo na ba kung sinong nagbigay ng trabaho sa iyo? Kung sinong tumanggap sa inyo nung itinaboy kayo ng lahat? Huwag mo na siyang idamay. Kung may sasabihin ka, sa amin mo na sabihin. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa laban na ito. Hindi ako magtatago, Jose. Hayaan mo siya magsalita. Gusto kong marinig kung hanggang saan ang kakayahan niyang baluktutin ang katotohanan. Tinulungan ko kayo, Karen. Inalaga ko kayo na parang pamilya. Tinanggap ko ang mga pagkakamali ninyo. Ang mga nawawalang baboy. Ang kapabayaan. At itong isinukli nyo? Pagkakanulo? Tinulungan mo kami dahil may kapalit.
Hindi awa ang binigay mo, kundi kadena. Bawat tulong mo ay may tali. Bawat ngiti mo'y may patalim sa likod. Hindi yung kabutihan. Yun ay pananamantala. At kahit na kailan, hindi ko ipagpapalit ang anak ko sa kahit na nung utang na gawa-gawa mo. Nagpapasalamat ako sa mga araw na may trabaho kami. Oo, pero wag mong ipamukha na parang hindi namin pinaghirapan ang bawat sentimo. Hindi namin ninanako ang kinakain namin. Hindi namin inuutang ang lakas ng katawan namin. Kung may nawala man, hindi yun dahil sa amin, kundi dahil ikaw mismo ang kumain ng sarili mong baboy. Kung tumahimik lang sana kayo, kung nagbulag-bulagan na lang kayo, baka buhay pa kayo ngayon ng tahimik. Pero pinili niyong makialam. Pinili niyong maging hadlang. At ngayon, pati ang bata sa sinapupunan mo, Karen, ay kasama sa kabayaran. Hindi ko ba siya ibibigay ang anak ko? Kahit kailangan kong mamatay, kahit kailangan kong humarap sa iyong mag-isa, hindi mo siya makukuha. Hindi mo siya pagkain. Hindi siya handog. At hindi siya kabayaran sa kasalanan ng mundong hindi naman niya ginusto. Tama na kadaldalan mo. Matagal ka lang nagsasalita. Matagal ka lang nagtatago sa likod ng takot. Ngayon, tapos na ang oras mo. Pamamatay ka ngayong gabi. Hindi bilang reyna ng dilim, kundi bilang halimaw na sinigil ng sarili niyang kasalanan. Pinagandaan ko kayo. Hindi lang ako ang haharap sa inyo. Tingnan niyo sa paligid. Ang dilim ay buhay at ang gutom ay may mga paa na handang tumakbo. Ate, huwag ka nang lalapit. Ano man ang mangyari, manatili ka sa likod. Kung may sumugod, huwag kang gagalaw. Makinig ka sa amin. Mag-iingat kayo. Huwag kayong magpapadala sa galit at takot. Isipin niyo nang gagawin niyo to. Hindi para sa mga sarili niyo, kundi para sa mga tao rito sa baryo. Simulan na natin to. Gusto ko nang matapos ang lahat ng kasamaan mo. Hindi ko namalayan ang bilis ng lahat, Kabanong. Mula sa dilim, 5 baboy ang lumitaw. Ngunit hindi na sila hayop. Sa isang iglap, ang mga katawan nila ay bumaluktot. Ang mga paa ay humaba. Ang mga kuko ay kumiskis sa lupa. Ang mga dila nila'y lumawit. Basa ang laway at dugo. At ang mga matay puno ng gutom na walang iniwan kahit anong awa. Sumugod ang mga ito sa direksyon ni Jose at Raul. Ang dalawa ay iniwasan ng mga atake ng mga aswang. Si Mang Raul nakakuha ng tsansa na hampasin ng buntot pagi ang isa sa mga aswang na sumugod sa kanila kaya napaatras ito. Mabilis lang ang pangyayari. Ang mga kalmot ng aswang na pilit iniiwasan ng dalawa at ang mga paghampas ng buntot pagi nila na iniwasan naman ng mga aswang. Tumingin ako sa direksyon ni Aling Janine at dito ko nakita na nawawala siya sa kinatatayuan niya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Inilibot ko ang tingin ko at maya-maya ay nakita ko si Aling Janine na nasa harapan ko. Sisigaw na sana ako nang biglang takpan ni Aling Janine ang bibig ko. Abala ang dalawa sa pakikipaglaban kaya hindi na nila ako napansin. Mabilis niya akong dinala sa dating babuyan na binabantayan namin. Tinulak niya ako kaya natumba ako sa lupa. Ngayong tayong dalawa na lang dito, Karen. Walang tutulong sa iyo ngayon dahil nakikipagpatayan sa mga alagad ko ang mga kasama mo. Aling Janine, parang awa mo na. Huwag mo ko sasaktan. Hindi ako kailanman nagsalita ng masama tungkol sa iyo. Babayaran ko yung lahat ng utang namin pero pakiusap, huwag mo lang akong sasaktan. Utang? Akala mo ba na ang gutom ko ay kayang tumbasan ng pera? Ilang beses kitang pinakain. Ilang gabi kitang pinrotektahan ng hindi mo alam. At ngayon, yan lang ang kaya mong ialay sa akin? Kung may natitira pang konsensya sa iyo, alalahanin mo na tao rin kami. Tinulungan ka namin noon. Hindi dahil may kapalit, kundi dahil akala ko mabait ka. Akala ko lang pala yun. Hindi pa ba ako mabait sa lagay na yon, Karen? Naging mabait ako sa inyo. Kayo lang ang umabuso sa akin kaya iniwan ko na yan. Ang natira na lang sa akin ay gutom at galit. At pareho silang sumisigaw ng pangalan mo ngayon. Kung galit ka sa mundo, huwag mo nang ipasa sa amin. Marami ka nang nasaktan. Marami ka nang kinuha. Tama na, Aling Janine. Hindi ka ba napapagod? Napagod? Ang halimaw ay hindi napapagod, Karen. Mas lalo lang itong nagiging uhaw kapag may humahadlang. At ikaw, kayong mga taong umaharang sa pinakamatamis kong pagkain. Hindi ako susuko. Kahit mag-isa ako dito, lalaban ako sa paraang kaya ko.
Kung katapusan ko na ito, haharapin ko. Pero hindi kita hahayaang magwagi ng basta-basta. Ha! Nakakatawa ka pa rin kahit nanginginig ka na. Ganyan ang gusto ko. Ang takot na may halong tapang. Hindi ako matapang, Aling Janine. Takot ako. Alam kong nararamdaman mo yan. Pero gagawin ko ang lahat para makaligtas kami ng magiging anak ko. At ano naman ang gagamitin mo para labanan ako, Aber? Ang awa mo? Hindi yan tumatalab sa akin, Karen. Mas lalo lang ako magugutom. Hindi ito. Saluin mo itong bawang. Asan na yun? Bawang? Nasaan? Hindi ba at nabitiwan mo yun dahil sa takot ng mahawakan kita kanina? Paano ka na ngayon? Wala ka ng panlaban sa akin. Hindi pwede to. Ayoko pang mamatay. Pakiusap, huwag mo ko sasaktan. Sige na naman, maawa ka sa akin. Pagod na ako. Pagod ka na pala, di pagpapahingahin na kita. Hindi ka rin naman makakataka sa akin. At baka nga, patay na rin ang mga kasama mo. Pinatay na ng mga alagad ka. Hindi totoo yan. Hindi sila papayag na matalo. Baka ang mga alagad mo ang patay na. At ilang minuto lang pupunta na sila rito para iligtas ako. Kaya humanda ka. Ha! Sa tingin mo ba'y matatakot ako sa ganyan? Baka nga kapag dumating sila dito, patay ka na nilang maabutan. Kung yan ang huli kong maririnig, tatanggapin ko. Pero tandaan mo ito, Aling Janine. Hindi ka nagwagi dahil malakas ka, kundi dahil pinili mong maging halimaw. Biglang lumapit sa akin si Aling Janine. Damang-dama ko ang init ng hininga niya sa mukha ko. Pumikit ako at tinanggap ko na ang sasapitin ko. Naramdaman ko na ang dila niya na umiikot sa paligid ng leeg ko at pababa na ng tiyan ko. Tumulo na ang luha ko at nagdasal na lang ako na sana maging mabilis na lang ang lahat para hindi ko na maramdaman ang sakit. Nanghawakan na niya ako at naramdaman ko na may sugat na ako. Napasigaw na lang ako sa sakit. Akala ko'y katapusan ko na nang biglang may kung anong tumama sa likod niya na naging dahilan ng pag-atras at pagsigaw niya. Paano nyo nalaman na nandito kami? At anong ginawa nyo sa mga kasamahan ka? Paulito! Buhay ka pa palang hayop ka. Matagal-tagal din kitang hinanap. Jose, Mang Raul, dumating kayo. Salamat. Oo ate, hindi ka namin pwedeng pabayaan na lang May sugat ka. Hayop pa talaga, Aling Janine. Teka lang, magkakilala kayo niyan, Tiyo? Oo, dahil ang hayop na babaeng yan ang bumiktima sa nanay mo noon. Siya ang dahilan kung bakit namatay sila ng kapatid mo. Ano? Siya ang dahilan ng lahat ng yon. Tama ka, Paulito. Naalala ko pa kung gaano kakahina noon at hindi mo na iligtas ang nanay at kapatid ni Raul. Pero ngayon, hindi na namin hahayaan na may mangyaring masama kay Karen. Talagang magbabayad ka sa ginawa mo sa amin. Ito ang katapusan mo, Aling Janine. Katapusan ko o katapusan ninyo? Tingnan nyo nga mga itsura ninyo. Mga sugatan at duguan. At isang atake ko lang tsak na babagsak na kaya. Sugatan man kami para sa iyo pero hindi pa rin kami susuko. Gagawin namin lahat para maalis ka sa bundok ito. Hindi na kailangan ng baryong itong isang mapanlinlang na kagaya mo, aswang. Wala ka ng ibang pupuntahan pa, Aling Janine. Mga istorbo talaga kayo sa pagkain ka. Karen, anong ginawa mo sa akin? Nalaglag ko man ang bawang na hawak ko kanina, pero hindi naman ang punyal na ito. Mamamatay kang demonyo ka! Ibaon mo pa, Karen. Iikot mo para tuluyan ang mamatay ang hayop na yan. Heto pa! Hayop kayong lahat! Paalam sa'yo, halimaw. Magkita na lang tayo sa impyerno. Nakita ko kung paanong bigla na lang naging abo ang katawan ni Aling Janine habang nakasaksak pa sa kanya ang punyal. Bigla itong naglaho ng parang bula. Tumakbo si Jose papunta sa akin. Inalalayan akong tumayo at umuwi na kami ng bahay. Ginamot nila ang sugat na natamo ko sa aswang na yon. Sugatan din naman sila pero inuna talaga nila akong tulungan kaysa sa mga sarili nila. Lumipas ang ilang mga araw, naging maayos na ang baryo. Ang mga tao ay hindi na ganun ang tingin sa amin. Hindi na masama ang tingin nila. Nagtulungan kaming lahat para mabalik sa ayos ang buong baryo. Hindi ko talaga akalain na darating yung araw na ganito ulit ang itsura ng baryo. Tingnan mo ate may nagwawalis na, may nagkukumpuni ng bubong, may mga batang naglalaro ulit sa kalsada. Akala ko noon,
Habang buhay na tayo mamumuhay sa takot at tinala. Akala ko kahit kailan hindi na babalik yung dating sigla. Hindi ka nag-iisa, Jose. Ako rin, hindi ko inakala nga abot tayo sa puntong ganito. Sa dami ng nasilang tiwala at takot na kumapit sa mga tao, akala ko imposible na. Pero minsan pala, kapag sabay-sabay kayong kumilos, kaya palang bumangon kahit gaano kabigat ang pagkakabagsak. Hindi lang baryong tinulungan niyo, Mang Raul, Jose, pati ako at ang magiging anak ko. Kung wala ang tulong ninyo, baka hanggang ngayon natatakot pa rin ako. Ay naku ate, huwag ka namang ganyan. Baka maiyak ako bigla tapos sabihin ng mga tao, ay, yan yung lalaking iyakin oh. Akala namin aswang, hari na kadramahan pala. Talaga naman, Jose. Kahit kailan hindi mo kayang seryosohin ng kahit na anong bagay ng higit sa 5 minuto. Kung may medalya ang kabaduyan, baka hinakot ko na lahat. Pero aminin ko, kailangan din talaga yung ganyang ugali. Sa dami ng takot at bigat na dinaanan natin, minsan isang biro lang ang kailangan para makahinga ulit ang dibdib. Oh, ayan ate ha, may kakampi na ako si Mang Raul. Ikaw na ang best friend ko ha. Mga traitor kayo ah! Pero seryoso ka rin, Jose. Ano na ang plano nyo ngayon? Ayos na ang baryo. Tahimik na ulit ang paligid. Kung gusto nyo, pwede kayong tumira muna sa bahay. Hindi ko kayo minamadali. Gusto ko lang malaman kung saan kayo mas magiging panatag. Salamat to Mang Raul. Malaking bagay yung alok nyo. Pero gusto ko rin magsikap eh. Gusto ko magtrabaho. Makabawi man lang. Hindi ko kayang umasa lang kahit kanino. Para rin to kay ate at sa magiging pamangking ko. Ay, wala yon. Hindi naman utang na loob ang pagtira nyo kung sakali. Hindi ko kayo tinulungan para singilin kayo balang araw. Tinulungan ko kayo kasi yun ang tama. Alam ko, pero mas magiging panatag ang loob ko kung alam kong may ambag ako. Ayokong dumating yung araw na sasabihin ng iba na nabuhay kami sa awa. At nagpapasalamat ako sa iyo, Mang Raul. Hindi sapat ang salitang salamat sa lahat ng ginawa niyo. Karen, gusto ko ring humingi ng tawad sa lahat ng pambibintang ko noon. Sa lahat ng masasakit na salitang binitiwan ko. Sa takot ko, kayo ang napagbuntunan ko. Mali ako. At alam kong hindi mabubura ng basta-basta yon. Patawarin mo na ang sarili mo, Mang Raul. Napatawad ka na namin. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, mas pinili mong magbago kaysa manatili sa galit at takot. Ayan na naman, parang teleserye. Kulang na lang may background music eh. Ate, iiyak ka na ba? Sabihin mo na para makapaghanda ako ng panyo. Ay naku, Jose, manahimik ka na nga. Sa dami ng pinagdaanan natin, ikaw talaga ang walang pagbabago sa sarili mo, no? Oo nga, Jose. Parang ikaw pa rin yung dating ikaw eh. May konting tapang, maraming biro, at sobrang lakas ng loob kahit minsan wala na sa lugar. Uy, kung wala ako, baka puro drama lang to, no? Kailangan din ng kaunting katuwaan sa buhay. Hindi pwedeng puro iyak. Baka maubos ang tubig sa katawan natin eh. Kahit kailan, hindi ka talaga natatahimik, no? Pero siguro, kaya rin tayo nakabangon kasi kahit sa gitna ng dilim, may taong kayang tumawa. Tama. At ngayong tapos na ang lahat, ang mahalaga kung paano tayo magpapatuloy. Hindi na bilang mga taong tinakot ang nakaraan kundi bilang mga taong natuto na sa lahat. At bilang isang kuya, tito pala, sisiguraduhin kong lalaking maayos ang batang yan. Hindi ko man siya kayang ipagtanggol laban sa buong mundo. Sisiguraduhin kong alam niyang may pamilyang handang tumayo para sa kanya. Masaya ako. Hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil alam kong hindi na ako nag-iisa. At kahit anong pang dumating, kakayanin natin. Lumipas ang buwan, lumaki ang tiyan ko kabanong. Kasabay ng unti-unting paghilom ng baryo. Nakahanap ng maayos na trabaho si Jose at sa sipag at tiyaga, nakapag-ipon kami para makaupa ng maliit na bahay. Malapit lang sa bahay ni Mang Raul. Tahimik ang paligid, simple ang buhay, pero sapat at payapa. Matagal kaming nabuhay ni Jose na nakayuko, sanay sa mga matang mapanuri at mga salitang walang preno. Akala namin hanggang doon na lang kami. Tagabantay ng babuyan, laging nasa gilid ng baryo, laging handang sisihin. Pero sa gitna ng dilim,
natutunan naming tumayo. Hindi dahil wala na kaming takot, kundi dahil mas mahalaga ang ipinaglalaban namin kaysa sa takot na yon. Sa lahat ng nangyari, isang bagay ang malinaw sa akin ngayon. Hindi lahat ng tahimik ay ligtas at hindi lahat ng hinuhusgahan ay may kasalanan. Minsan, ang totoong halimaw ay hindi yung may pangil at kuko, kundi yung takot na hinahayaang magdikta kung sino ang dapat itaboy at sino ang dapat pakinggan. Isinulat ko ang kwento na ito hindi para balikan ang bangungot, kundi para tuluyang isara ang pintuan nito. Dahil natutunan ko na ang dilim ay hindi basta nawawala. Pinipili natin kung haharapin ba natin ito o hahayaang lamunin tayo, at kung sakaling muli kayong makarinig ng kwento tungkol sa mga taong tahimik, nasa gilid at madaling husgahan, sana'y maaalala nyo ito na minsan sila ang pinakamatapang lumaban. Kahit mag-isa, kahit sugatan, kahit takot na. Muli, ako po si Karen. Sana po'y nagustuhan nyo ang aking kwento at nakapulot po kayo ng isang magandang aral. Maraming salamat po sa pakikinig. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Bago po tayo magwakas, nagpapasalamat po ako sa pakikinig nyo sa kwento natin ngayong araw na ito. Kung nagustuhan nyo po ang kwento, kung maaari po sana'y mag-subscribe po kayo kung bago lang po kayo sa channel natin. At mag-iwan na rin po kayo ng comment at pindutin ang like button. Kung medyo bitin po kayo, bisitahin niyo po yung iba pa natin mga channel. Ang Pamela Clamil na channel natin. At syempre, yung bagong channel natin na Kabanong version 2.0 kung saan meron pong gumagalaw na ng mga images doon. At syempre, may magandang narration na meron ng music and effects. Kaya sana po'y huwag niyong kalimutang mag-subscribe para makasama po kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi po kayo mahirapan na hanapin ang mga nabanggit na channel, ilalagay po namin sa description o sa pin comment ang mga links ng mga nabanggit na channel. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!